Ay kaibigan po ako, isang abogado. Lumapit po siya sa akin, humihingi ng payo. Sabi niya, hindi na daw po siya masaya sa kanyang trabaho. Kahit na malaki po yung pasahod, yung sweldo niya doon sa kanyang trabaho. Pero hindi siya nakakakita ng fulfillment, ng tuwa. Feeling niya para siyang makina, automatic na lang yung kanyang ginagawa. At nararamdaman daw po niya na parang meron pa siya dapat pwedeng magawa. Higit doon sa kanyang ginagawa sa kanyang trabaho. Hati po yung kanyang puso. Kasi sa isang banda, kailangan naman niya mag-provide para sa kanyang pamilya. Kailangan ng tuition fee ng mga bata, kailangan ng pambayad ng kuryente, ng internet, kailangan nila ng pera para sa kanilang mga pangangailangan araw-araw. Pero sa isang banda, gusto daw niyang maging masaya. Gusto daw niya makaranas ng kapayapaan yung kanyang kaluluwa. At ang tanong niya sa akin, ano ba dapat ang kailangan niyang gawin? Ang sabi ko po, unahin mong gawin ang gusto ng Diyos. It is not a question of what you want, but it is a question of what God wants. Because Jesus said, seek first the kingdom of God, and everything will be given to you. Wala naman naghihirap sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Amen? At pangalawa, sabi ko po sa kanya, alam mo, masyadong maiksi ang buhay para lang gawin mo yung mga bagay na ayaw mo. Ano pong mararamdaman niyo kung uutusan ka na tumayo sa isang square, pero babayaran ka ng 1,000,000 buwan-buwan? Gagawin niyo po? Of course! Pero kung sasabihin sa'yo, natatayo ka doon for 20 years, papayag po ba kayo? Of course not. Dahil meron pang iba na mas mahalaga kesa sa pera. Amen? Minsan, hindi natin kailangan makulong para tayo'y maging mga preso. Dahil marami sa atin nasa kulungan na. Marami kasi sa atin ginagawa yung mga bagay na ayaw naman talaga natin para lang sa pera. Amen? Pero ang tao magiging malaya kung ginagawa lang niya ang kagustuhan ng Diyos. Remember, my dear friends, that the happiest people are not those who have much, but they are those who make most with what they have. The happiest people are not those who have everything in life, but they are those who are grateful for everything. And the happiest people are not those who have more, but they are those who need less. Mga kapatid, huwag kayong matatakot na mawalan ng pera. Baka tayo minsan pinapadaan ng Diyos sa kawalan, sa kakulangan, hindi para tayo'y parusahan, kundi para tayo ay turuan na magtiwala sa Kanya. Pinapadaan ka ng Diyos sa kahirapan dahil gusto niya na manatili kang nakakapit sa Kanya. Pinapadaan ka ng Diyos sa kawalan kasi gusto niya na punuin niya ang iyong puso sa Kanyang grasya, sa Kanyang biyaya, sa Kanyang pagpapala. Money is not the only blessing that God can give you. Amen? But dependence of God, that keeps our soul alive. Kaya tandaan niyo po ito, mga kapatid. Hindi lahat ng meron ay may biyaya. At hindi naman lahat ng may kulang ay nabubuhay sa kamalasan. Minsan ang kakulangan ay paraan talaga ng Diyos para maranasan mo na siya ay sapat na. Bitawan mo yung sobrang kapit mo sa pera, sa kontrol, sa seguridad. Dahil kapag ang Diyos ang dala mo, kumpleto ka na. Amen.